Sa gitna po ng umiinit na usapin ng impeachment at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, mas lalong malinaw ang isang mapait na katotohanan. Hindi hiwalay ang krisis sa politika at krisis sa kabuhayan. Magkakaugnay ang mga ito sa iisang ugat ng kapangyarihan at interes. Ang kasalukuyan pong impeachment hearing ay hindi lamang simpleng proseso po ng pananagutan. Isa itong bintana kung saan nasisilip ng mga mamamayan ang mas malalim na problema. Ang sistemang inuuna ang pampulitikang maniobra kaysa sa kapakanan ng nakararami. Habang abala po ang mga nasa kapangyarihan sa bangayan at alyansa, ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na dinudurog ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis. Sa halip pong agaran tugunan ng panawagan na tanggalin ang buwis sa langis, ito po isang konkretong hakbang sana para maibsan ang hirap ng mga mamamayan. Pinipili ng administrasyon ni Bongbong Marcos na panatilihin ito. Hindi ito simpleng usapin ng fiscal policy. Ito ay malinaw na desisyon kung sino ang pinapaboran, ang mamamayan ba o ang sistemang pinakikinabangan ng iilan. Habang patuloy po ang koleksyon mula sa buwis ng langis, hindi maikakaila ang hinala na ang pondong ito ay nagiging gasolina ng mga questionableng budget insertions, political patronage, at mga transaksyong may bahid ng katiwalian. Sa ganito pong kalakaran, ang buwis na dapat sana'y nagsisilbi sa publiko ay nagiging instrumento sa pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga nasa itaas. Samantala, ang tila bangayan ni Sara Duterte at Marcos ay hindi dapat ikalito ng mga mamamayan. Sa likod ng mga drama ng politika, nananatiling pareho ang kanilang pinanggagalingan. Mga dinastiyang matagal nang iniuugnay sa isyu ng korupsyon, impunidad, at malawakang pandarambong. Ang kanilang hidwaan ay maaaring anyo lamang ng realignment ng kapangyarihan. Hindi tunay na laban para sa interes nating mga mamamayan at ng taong bayan. Ang malasakit, ay hindi nila na ibibigay. At ang masakit pa dito, habang sila ay naglalaban-laban sa posisyon at impluwensya, ang mga Pilipino, lalo na ang mga manggagawa, tsuper at maliliit na negosyante, ang tunay na nagdurusa kasabay tayong mga mamamayan. Ang bawat taas ng presyo ng langis ay direktang tumatama sa pagkain, pamasahe at pang-araw-araw nating gastusin. Hindi sapat pong manood lamang tayo ng laban ng mga nasa kapangyarihan. Dapat igiit ng mga mamamayan ang agarang pagtanggal ng buwis sa langis, papanagutin ang mga sangkot sa katiwalian, at wakasan ang dominasyon ng mga dinastiyang paulit-ulit na nagpapahirap sa bansa. Kung tunay po na may saysay ang impeachment, hindi ito dapat matapos sa pagpapalit lamang ng pagmumuka ng mga nasa may kapangyarihan. Dapat itong magsilbing simula ng mas malalim na pagbabago sa sistemang matagal ng bulok. Sa huli, ang laban po ay hindi lamang laban ng politiko, laban sa isa't isa. Ito ay laban po ng mga mamamayan para sa katarungan, kabuhayan at tunay na demokrasya. Kaya mga kababayan, huwag tayong malito. Kailangang papanagutin ang mga politikong sangkot sa lahat ng korupsyon. Ang impeachment kay Sara ay dapat ipagpatuloy at dapat gampanan naman ng gobyerno ni Bongbong Marcos, ng administrasyon ni Bongbong Marcos, na tanggalin ang excise tax. Dahil tayong mga mamamayan ay dapat nananawagan para sa ating karapatan. Dapat nananawagan tayo para sa ating kabuhayan at para sa demokrasya.